Sana tutukan ng pamahalaan ang pagbibigay ng pangmatagalan at disenteng trabaho at hindi pa nakipbutas lamang bilang tigawalis ng lansangan na binabayaran ng pamahalaan. Sana tinutukan ng pamahalaan ang paglikha ng trabaho bilang pangunahing programa nito dahil nag-uugat sa pagkakaroon ng trabaho ang pagkakaroon ng sapat na kita at sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na kita, nabibigyan ng kakayanan ng ating mga kababayan na matugunan ang kanilang pangunahing mga pangangailangan. Humigit kumulang 40,000 ang kulang nating classroom. Ito ang backlog na dapat habulin at matagal nang hinabol ng pamahalaan. Humigit kumulang 6 lamang sa 10 nag-grade 1 ang nakakarating ng grade 6 at humigit kumulang 4 lamang sa 10 na grade 1 ang nakakarating ng high school. 7% lamang ng ating 4th year high school students ang may mastery sa English. 2% lamang ang may mastery sa science at 17% ang may mastery sa mathematics. Sana gastusin ng pamahalaan ng tama ang pondo ng bayan. Imbis na 3% ng GDP lamang ang nilalaan sa edukasyon, dapat paakyatin ito ng hanggang 5 at 6%. Imbis na 12% lamang ng budget ang nilalaan sa edukasyon, dapat pumalo ito ng hanggang 20%. Sana mula 158 billion pesos para sa budget ng DepEd, ito'y iangat sa 280 billion pesos para makahabol tayo sa humigit kumulang 40 Pilipinong pinapanganak kada 12 minuto. Pangarap ng bawat Pilipino na magkaroon ng tahanan. Sana iniayos ng pamahalaan ang financing na aspeto ng pagkakaroon ng bahay ng bawat Pilipino. Sana pinag-aralan ng mga eksperto at hinanapan ng pondong pwedeng magamit para makayanan ng ordinaryong Pilipino na mabayaran ang kanyang tahanan na pwede niyang angkinin at tawaging sariling atin. Sana halimbawa, ang biyahe ng Pangulo ay piling-pili at yung kinakailangan lamang, yung may balik at yung may pakinabang ang ating mga kababayan. Sa darating na biyahe ng Pangulo sa Amerika, tila 100 kongresista ang nag-a-apply para sumama. Sana imbis na 100, 10 na lamang. Yun talaga may pakinabang, may sasabihin, at tunay nakakatawan sa interes ng ating bansa. Halos dumoble ang ating populasyon mula noong 1986. Pero, imbis na madagdagan yung irrigated nating lupain na sinasaka para sa palay, ito'y nabawasan pa. Imbis na madagdagan ang pwede sanang pagkunan natin ng pagkain at ng bigas, ito'y nabawasan pa sa nagdaang taon. Sana hindi na pinagbabayad ang magsasaka sa kada litro ng tubig na dadaan sa kanal na ginagastosan ng pamahalaan. Hindi lamang upang lumaki ang kanyang kita, hindi lamang para maengganyo siyang magtanim sa susunod na taniman, kung hindi para bumaba din ang presyo ng pagkain, presyo ng bigas dito sa ating bansa. Sana bigyan ng pangunahing prioridad ng pamahalaan ang pagkakaroon ng mga aktibong programa para mabigyan ng credit line ang mga magsasaka at hindi umaasa sa 5-6, hindi umaasa sa mga mapagsamantalang namumuhunan at nagpapautang sa kanila. Tumataas na lang yata ang ranggo ng Pilipinas pagdating sa katiwalian at pagdating sa kawalan ng tinatawag nating good governance. Naluklok sa pwesto ng kapangyarihan si Pangulong Arroyo noong 2001 dahil sa issue ng corruption. Kung may isang bagay sana siyang nagawa, sana natugunan man lang ngayon at sana napigilan o nabawasan man lang ngayon. Subalit imbis na bawasan o pigilan, tila nadagdagan pa at lalo pang lumaki ang ating problema kaugnay sa corruption at katiwalian. Sana bigyan ng sapat na atensyon bilang area o island of good governance ng pamahalaan ang dalawang revenue-raising agencies na ito, ang Bureau of Customs at ang BIR. Sana kada pagkakataong may bibigay sa pamahalaan para ipakulong ang tiwali, gawin dapat upang magsilbing aral dun sa mga gumagawa at nag-iisip ng ganitong uri ng gawain sa dalawang ahensyang ito. Sana
bigyan ng mas malaking pondo ng pamahalaan ng BIR at ang customs upang sa gayon magawa nila ang kanilang tungkulin. Sana, pag-aralan ng gusto ang sistema ng customs at ng BIR para hanapin natin yung areas na merong discretion ng isang opisyal. Sa aking libro, Discretion equals Corruption. Minimize discretion, you minimize corruption. Eliminate discretion, you eliminate corruption. Sana, ituring ng pamahalang nakakahiya para sa isang opisyal ang sumakay sa magandang sasakyan, tumira sa magandang tahanan, magpakita ng sobrang daming luho, dahil na rin sa probisyon ng batas, na di magandang magpakita ng sobrang karangyaan ng isang opisyal sa panahon na maraming nagugutom, sa panahon na maraming naghihirap.